Inihimok ngayon si VP Leni Robredo na tumakbo sa Panguluhan ng 2028 ng ilang civil society ang sinasabing bago oposisyon para itapat kay Sara Duterte sa Panguluhan sa 2028. Grabe, ano? Alam naman natin si Leni Robredo walang bahid dungis, walang bahid korupsyon na pwedeng bumangga sa sinasabing mataas sa presidential survey sa 2028 si Inday Lustay na sinasabing ang maaari lang ditong tumalo ay si Leni Robredo na maaaring ibalik na ang narrative ng 2022 at sinasabing the one that got away na panibagong narrative nga para sakaling kung siya ay mapao bilang tumakbong presidente sa 2028. Magandang laban lang ito. Ito yung magiging girl power. Grabe, ano? At siguro naman ay sa mga nakikipagdialogo ngayon kay Leni Robredo na sana'y mapapayag siyang tumakbo muli bilang Pangulo ng ating mahal na inang bayan. Sa 6 na taon niyang magiging Vice President sa administrasyon ni Digong Duterte, talagang wala siyang bahid dungis, walang korupsyon na sinasabing good governance lamang ang kanyang ipinakita na maaari niyang gawin sa 2028 kung sakali siya mapapayag tumakbo muli sa Panguluhan na sinasabi ng mga political strategists na talagang totga nga, the one that got away. Sinasabing kung sakali mong siyang pumayag na tumakbo sa 2028, magandang labanan ito. Sara versus Leni. Para sa akin talagang iboboto ko si Leni Robredo sa kanyang pagiging mayor ng Naga City. Napaganda niya, kanyang bayan sa Bicolandia, ano? Kasi sinasabing wala ngang bahid korupsyon, walang bahid dungis ang kanyang pamamahala na pwede i-carry over niya sa 2028 upang tumakbo bilang Pangulo ng ating mahal na inang bayan. So tayo mag-aantabay kung ano magiging desisyon ni Leni Robredo. Tatakbo ba siya na Pangulo ng ating mahal na inang bayan sa 2028? So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.